Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jessa, taga Samar. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hango sa totoong pangyayari. Ayon ito sa aking inang si Milagros. Nagtrabaho siya bilang kasambahay noon sa mag-asawang itago na lamang natin sa pangalang Magdalena at Nestor. Dalaga pa lamang umano noon si Magdalena. Naglayas ito sa probinsyang kinalakihan, sa lalawigan ng Leyte. Sumama ito sa kababatang si Doming na pumunta sa Manila para magpakalayo-layo nun. Dumaan ang mahabang panahon. Nagkaasawa si Magdalena at nagkaroon ng 2 anak. Parehas lalaki ang 2 anak niya. Mga binata na rin ang mga ito. Naging masaya at magaan ang buhay na tinatamasa ni Magdalena sa piling ng pamilya niya. Mabait at masunurin ang 2 anak niyang si Vince at Jonathan. May hahayag niya ring isang ulirang ama at mapagmahalang asawang si Nestor. Maganda at maayos ang takbo ng kanilang buhay at walang pinoproblema sa pera. Wala na umanong ibang mahihiling pa si Magdalena kundi ang mapanatili ang buhay na tinatamasa nito noon. Pero ang lahat ng magandang buhay na nangyari sa kanya, may hangganan pala. Noong mamatay ang ina ni Magdalena at napagpasyahan na nitong umuwi sa probinsya kasama ang pamilya para doon na sila manirahan, doon na nag-umpisa ang kalbaryong pagdadaanan nila. Sa mga panahong nasa probinsya ng pamilya ni Magdalena, dito na rin namasukan ng trabaho sa kanila ang aking ina bilang kasambahay. Kaya't alam ni nanay ang lahat ng pangyayaring naganap sa pamilya ng amo niya. May 3 ng anak si nanay ng mga panahong ito na naiwan naman sa pangangalaga ng mga magulang niya. Isang araw nga, habang naglilinis sa bakuran ng bahay ang aking ina, ay natanaw niyang seryosong kinakausap ni Manang Crisanta ang pamangkin nitong si Jonathan. Nakita ng aking inang nakakunot ang noo ng matanda at mayat maya ang paghawak niya sa braso ni Jonathan. Matapos mag-usap ay dire-diretso lamang na naglakad ang binata papasok sa bahay, na para bang hindi man lamang siya nakita nun. Nakasanayan kasi ni nanay noon na tuwing nakikita siya ng binata ay pinapansin siya nito at binabati bilang pagbibigay galang sa nakakatanda. Hindi na pinapansin ni nanay ang ganong eksena. Ang akala niya kasi ay wala lang sa wisyo ang binata kaya ganon. Pero sa pagdaan ng mga araw, ay hindi na maganda ang mga napapansin ng aking ina noon. Gaya na lamang ng pagkakataong nadadatnan niyang mag-isang nakaupo malapit sa bintana ang binata, nakatanaw sa kawalan sa kalaliman ng gabi. Para itong may malalim na iniisip. Meron ding pagkakataon na nagsasalitang mag-isa ang binata na waribay may kinakausap ito sa labas ng bahay. Pero kapag naman hinahanap ni nanay kung sino ang kausap ni Jonathan, ay wala naman siyang nakikitang tao kahit na ano. Tuloy, napagkakamalan niyang may pagkapraning na ang anak ng amo niya. May mga umaga ding nakikita niyang nagkalat ang mga gamit sa sala, na para bang may naghuhurimintadong tao habang tulog ang lahat nun. Nakailang beses yung nangyari at ipinaalam ni nanay ang tungkol doon sa mga amo niya. Hindi kalaunan nga ay napag-alaman nilang si Jonathan ang may kagagawa ng mga yon. Nung tanungin ni Magdalena ang anak niyang ito kung bakit pinagkakalat nito ang mga gamit na para bang may hinahanap ito sa kalagitnaan ng gabi, kung kailan tulog na ang mga tao, ay walang naisagot sa kanyang binata kung bakit. Ayon kasi dito, wala itong natatandaang nagising siya sa hatang gabi
at nagkakalat ng mga gamit nun. Ipinagsawalang bahala na lamang nila ang lahat at nagpatuloy ng mamuhay sa araw-araw na nagdaan na para bang walang kakaibang nangyayari sa mismong bahay nila. Isang beses, papasok pa lang sana ng bakuran ng aking ina nang marinig niya ang pagtawag ni Manang Crisanta sa pangalan niya. Nang lingunin niya ito ay patakbo itong lumapit sa kanya. Hinatak siya ng bahagya palabas ng bakuran. Nagtatakang tinanong niya ito kung ano ang kailangan at bakit siya nito tinatawag. "Milagros, may sasabihin lang sana ako sa iyo. Atin-atin lamang ito ha. Dapat hindi ito makarating dyan sa mga amo mo." Panimulang sabi ni Manang Crisanta at sunod-sunod na humugot ng malalim na hininga. Nagtataka ang aking ina sa sinabi ng matanda at sa mga kinikilos nito. Kaya't tinanong niya ito kung ano ang sasabihin at bakit dapat hindi makarating sa mga amo niya ang sasabihin nito. "Basta, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Dapat ay hindi makakarating sa mga amo mo itong sasabihin ko. Nagkakaintindihan ba tayo?" Sumeryoso ang mukha ng matanda. Kaya't naging seryoso na rin ang aking ina't marahang tumango nun. Ayon kay nanay, tinanong daw siya ni Manang Crisanta kung may kakaibang nangyari ba umano sa bahay ng mga amo niya. Gaya na lamang ng mga kababalagan. Saglit na hindi nakapagsalita si nanay at pinakinggan lamang ang sinasabi ng matanda nun. Pumukaw sa atensyon ng aking ina ang panghuling tanong ng matanda sa kanya. Si Jonathan, ang pamangkin ko, may napansin ka bang kakaiba? Nitong mga nakarang araw ba may ginagawa ba siyang hindi kaaya-aya?" Nagkunwari pang nagtanong si nanay kung anong ibig sabihin ng matanda. Pero ang totoo niya ay may hinala na siya kung ano ang tinutukoy nito sa kanya. Hindi nga siya nagkamali sa hinala niyan yon. Dahil nagwika lang naman ng matanda kung nagsasalita ba raw ang pamangkin niya na para bang may kinakausap. Doon na mas lalong nagduda si nanay sa kapatid ng amo niyang babae. Una, bakit nahulaan o mano ng matanda ang tungkol sa mga kagamitang nagkalat sa bahay tuwing umaga? "Manang, pwede bang diretsahin mo na lang ako? May kinalaman ka ba sa nangyayari sa pamilya ni Ate Magda?" Tanong ng aking ina nun. Hindi makatingin ng diretso ang matanda at nauutal itong magsalita. "Aba, teka lang. Anong klaseng tanong yan? Abay, wala akong alam dyan sa mga pinagsasabi mo." Pinanlakihan siya ng mga mata, sabay tinalikuran umano at nagmamadaling umalis nun. Sinundan na lamang ito ng tingin ni nanay ng may pagtataka. At noong makalayo ng matanda, saka pa lamang naglakad papasok ng bakuran ng aking ina. Pero noong malapit na siya sa pintuan ng bahay, nakarinig siya ng malakas na sigaw mula sa loob nun. Sigaw yon ng amo niyang babae na humihingi ng tulong. Hindi na magkanda o gagapang mabilis nang tumakbo papasok sa loob ng bahay si nanay. Pagpasok niya, nakita niya si Magdalena na natataranta at mukhang hindi na nito alam kung ano ang gagawin. Samantalang ang asawa naman nito ay pinipigilan ng anak nilang si Jonathan. Wala itong tigil sa pagsusuka ng kulay itim na para bang lumantak ng napakaraming katas ng pusit nun. Hindi mapigilan ni nanay ang kilabutan habang tinititigan ng binata. Magkahalong awa at pandidiri o mano ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Nandiri ang aking ina, Sir Seth, dahil sa noong matitigan niya ang mga sinusukang malapot at kulay itim na laway ng binata. Nakita niyang parang may mga maliliit na insekto ang gumagalaw-galaw doon. Hindi niya batid kung napansin din ba yun ang mag-asawa o hindi. Nang makita siya ni Magdalena, agaran siyang inutusan itong kunin ang susi ng sasakyan sa kwarto. Kagad naman siyang sumunod dito at dali-dali nang tumakbo papunta sa kwarto na mag-asawa.
Pagkakuha niya ay natanaw niyang lupaypay na at walang malay ang binata nun. Natataranta ang mag-asawa at umiiyak na si Magdalena na para ba'y namatayan na ito ng anak. Binuhat ni Nestor ang walang malay na binata at dinala sa sasakyan. Nang maisakay na ay mabilis na nilang isinugod sa paggamutan ng anak. Naiwang lutang ang aking ina. Hindi alam kung ano nga bang nangyari. Kanina lang kasi bago siya lumabas ng bahay para bumili ng lulutuing almusal para sa mga amo niya. Nadaanan pa niyang masaya pang nag-uusap ang mga ito sa sala. Habang nililinis niyang pinagsukahan ng binata ay hindi niya maiwasang magtakip ng ilong. Napakabaho umano ng umaalingasaw na amoy mula sa mga insinuka ng binata nun. At halos maduwal-duwal pa nga siya habang ginagawa ang paglilinis. Matapos niyang linisin ang suka nun, nagmamadali siyang lumabas at pinuntahan ang bahay ni Manang Crisanta. Tamang-tama namang natanaw niya kaagad ang matanda sa bakuran ng bahay nito. Nagmamadaling nilapitan niyang matanda at sinabi ditong tungkol sa nangyari. Matapos niyang sabihin ng tungkol doon ay para bang hindi nagulat ang matanda. Malakas ang kutob kung may alam kayo kung ano nga ba yung nangyayari sa pamangkin mo, Manang. Pakiusap po, sabihin niyo na sa akin kung ano yung mga dapat namin gawin. Sabi ni nanay. Alam niyo, Sir Seth, ayon kay nanay, magmula nung magkasakit si Jonathan, ay unti-unti na ring bumagsak ang pamumuhay ng pamilya ni Magdalena. At maya't mayaring nagkakasakit ang asawa niya. Kaya't halos lahat ng naipon nilang pera ay nauwi lang sa pagpapagamot ng dalawa nun. Para silang binagsakan ng kamalasan sa hindi mawaring dahilan. May nararamdaman din kakaiba ang aking ina. Tuwing sasapit ang araw ng Martes at Biyernes sa bahay ng pinagsaysilbihan niyang pamilya. Kapag daw sumasapit ng 3:00 ng hapon o kaya naman 6:00 ay palagi siyang nakakakita ng insektong lumilipad-lipad sa loob ng bahay. At palagi niyang namamataang sa pintuan ng anak ni Magdalena na si Jonathan. Dumadapo ang insektong yon. Minsan naman ay may nasisipat siyang bulto ng malaking tao na nakatayo sa bintana ng kwarto mismo ni Jonathan. Kinukutuban si nanay. Hindi si Jonathan ang bulto ng taong nakita niya. Gawa ng hindi pang karaniwan ng katangkaran ng taong yon. Para makasigurado nga ay pumunta ito sa kwarto ni Jonathan para silipin. Pero noong makasilip na siya, nanlaki ang mga mata ng aking ina. Gawa ng nakita ng dalawang mga mata niyang mahimbing nang natutulog ang binata. Kaya't sino ang taong nakita niya kaninang nakapamintana sa silid nito? Batid ng aking inang hindi na normal ang mga nangyayari sa loob ng bahay. Isa pa, magmula nang may mangyaring hindi maganda sa pamilya ni Magdalena, ay napapansin niya ring palaging umaaligid sa bakuran ng bahay ang matandang si Manang Crisanta. Kung kaya naman ay todo ang pakiusap niya sa matanda at ipinaalala pa ritong pamangkin nito ang may karamdamang hindi matukoy na mga doktor na sumuri. Kaya't sana'y magkaroon din ito ng konting puwang sa puso at mahawa nun. Kahit sa pamangkin man lamang. Kung hindi nyo kasi na itatanong, Sir Seth, matagal nang may alitan ng magkapatid na Magdalena at Crisanta. Nagalit si Crisanta nung umalis ang ate Magdalena niya. May usap-usapan kasi nun na itong ina ng dalawa, kilalang mambabarang umano. At nung namatay ito, kay Crisanta ipinasa ang pagiging isang mambabarang ng kanilang ina. Imbis na kay Magdalena dahil siyang panganay pero ayun nga, tumakas sa responsibilidad niya. Kaya din malakas ang kutob ni nanay noon na tanungin ito. At dahil nga sa pagiging isang mambabarang ni Crisanta, hindi na rin ito nakapag-asawa pa at iniiwasan ng karamihan at kinasusuklaman. Kung gaanong kasaya ang buhay na tinatamasa ni Magdalena sa piling ng pamilya nito, kabaliktaran ang nangyayari sa kapatid niya.
kaya't hindi masukat-sukat ang galit na nararamdaman ng matanda para sa kaisa-isang kapatid nito. Para dito, naging makasarili siya. Ayon kay nanay, hindi naman pumasok sa isipan niyang binarang o ginawan ng hindi maganda ni Crisanta ang kadugo nito. Kinukutuban siya pero ayaw niya mag-isip ng hindi maganda. Isa pa, bata pa lang siya ay kilala niya na itong si Crisanta. Magkalapit lamang ang baryong tinitirahan niya noon at ng mga magulang niya sa baryo kung saan naninirahan itong si Crisanta at ang pamilya niya. Ilang taon lang ang tinanda ni Crisanta sa kanya. Pero kung susumahing maigi, parang nasa edad 60 mahigit na ang babae. Halos kulay puti ng lahat ng buhok niya at kulubot ng balat nun. Mas matanda pa itong tingnan kaysa kay Magdalena. Ay naman sa naririnig ni nanay na usap-usapan. Ganun daw talaga kapag may hawak kang kaalaman sa kaliwa at may nagawa kang hindi maganda. Kumbaga, parang isang kasalanan ay katumbas ng ilang taong buhay ng mambabarang ang mawawala nun. Depende pa yon kung gaano kabigat ang nagawang kasalanan ng isang mambabarang. Kaya't mabilis lamang ang pagtanda ng isang mambabarang at hindi umaakma sa edad nito dahil sa mga kasalanang nagawa. Alam ni nanay ang bulong-bulungan tungkol kay Crisanta. Pero ganun pa man ay hindi siya natatakot dito na baka may gawin itong hindi maganda. Naniniwala kasi siyang hindi gagawa ng maling hakbang si Crisanta kung wala ka namang kasalanan dito. Hindi gaya ng ina nitong nagpapabayad sa mga taong may ipapatrabaho sa mambabarang. Balik na tayo sa kwento. Nakailang beses pang nakiusap si Nanay Crisanta bago ito napapayag na tulungan ang anak ng kapatid niya. Pero nakiusap si Crisanta sa aking ina na kung pwede lang, huwag umanong sabihin ni nanay sa mga amo niyang tungkol sa gagawin nitong pagtulong. Para lang pumayag itong tumulong ay walang pagdadalawang isip na sumang-ayon si nanay. Nangako itong hindi magsasalita. Sumunod si nanay sa loob ng bahay ng matanda. Pagbukas na pagbukas pa lamang ng pintuan, sumalubong na umano sa aking ina ang kakaibang presensya at napakabigat umano nun. Dahan-dahang naninikip ang dibdib niya at hindi makatagal ng tingin sa mga ribultong nakabalandra sa mesa. Nanlamig ang buong katawan niya at nagtayuan ng mga balahibo sa batok. Pakiramdam niya ay parang may multo o masamang elemento ang tumabi sa kanya noon. Kung hindi pa siya tinapik ni Manang Crisanta at magbigkas ito ng lingwaheng tanging ito lamang ang nakakaintindi, ay hindi pa maigalaw ni nanay ang kanyang katawan at makahinga ng maayos. Pinagpawisan siya ng napakalagkit at humugot ng malalim na hininga. Tiningnan lamang siya ng makahulugan ng matanda nun bago sinabihang pumasok na sila sa loob ng bahay at maupo na. Nang nakaupo na siya at may pinasukang silid si Manang Crisanta, pasimple niyang iginagala ang tingin sa paligid nun. Maya-maya pa ay nabaling ang pansin niya sa mga ribulto at sa mga kakaibang mensaheng nakaukit sa dingding ng bahay. Doon ay muli na naman siyang nakaramdam ng hindi maganda. Lumakas ang kabog ng dibdib niya at hindi niya kayang ipaliwanag ang sarili. Paglabas ng matanda sa silid nito, may bitbit na itong kandilang itim at iba pang mga kagamitan sa pambabarang. Dahil sa kuryosidad ay hindi napigilan ng aking inang magtanong dito kung anong gagawin. Bakit may bitbit itong kandilang itim at para saan naman ngayon? Huwag ka nang magtanong dyan. Halika dito, tulungan mo akong maghanda ng mga pagkain at prutas para sa alay. Kagad na nga silang naghanda ng mga pagkain. Matapos yun ay bumalik na sila sa sala para sa paghahanda naman sa gagawing ritual at pag-aalay ng mga inihandang pagkain sa mga elemento at iba pang nilalang. Bago nag-umpisa sa gagawing ritual ang matanda, pinalabas na nito ang aking ina. Gawa ng baka daw tamaan o matamaan si nanay ng mga uusaling orasyon niya.
Ito, kunin mo ito at ilagay mo sa ilalim ng higaan ni Jonathan. Siguraduhin mong walang makakapansin o makakakita ha? Na oras na ilagay mo ito sa ilalim ng higaan niya walang makakaalam. Bilin pa ni Crisanta sa kanya. Inabot ang isang boteng may lamang langis at papel na may nakapaloob na sulat at nakatupi yun. Inabutan din siya ni Crisanta ng papel na may nakaukit ding inkantasyon. Idikit niya umano sa lahat ng pintuan. Proteksyon yun sa loob ng bahay nang sa ganon ay maharang na mga masasamang elemento o kung sino mang alagad ni Judas ang inuutusan ng taong gumawa ng masama sa pamangkin niya. Bukas ng umaga'y bumalik ka rito. Balitaan mo ako kung ano ang nangyari sa pamilya ng kapatid ko. Wika nito at inutusan na si nanay na bumalik na sa bahay ng mga amo niya bago pa man may makakaalam na pumunta siya sa bahay nito. Tumango ang aking ina at lumabas na nga ng bahay. Nang akmang maglalakad na sana palabas ng bakuran si nanay, biglang bumangon ng kuryosidad sa isipan niya. Para bang may kung sino ang kumumbinsi sa kanyang isipang malaman kung ano ba ang gagawin ng matanda para matulungan itong pamangkin. Ingat na ingat siyang naglakad pabalik sa bahay. Naghanap ng butas na mapagsisilipan. Nung sumilip na ito, gayon na lamang ang pagtaasan ng mga balahibo niya sa buong katawan. Nang makita ang kakilakilabot na ginagawa ng matanda. Nasa bulwagan ito ng bahay, nakaluhod na waribay, may sinasambang hindi makita-kita ni nanay noon. Napapalibutan ito ng mga nakasinding kandila at walang tigil sa pagbigkas ng mga orasyon. Maya-maya pa ay ang marahan niyang tinapik-tapik ang dibdib at napapangiwinon. Gawa ng nakakaramdam na siya ng paninikip sa dibdib na para bang may nakasakal sa leeg niya. Natakpan niya ang bibig dahil sa kamuntikan na siyang masuka. Nang makita niyang hinawakan ni Manang Crisanta ang manok na kulay itim na inihanda nila kanina. Ginilitan niya ito sa leeg, isinahod sa mangkok. Pagkatapos ay ininom na parang uminom lamang ng tubig. Matapos niyang gawin yun ay hinugot nito ang puso ng manok. Nilagay sa umaapoy na uling na may mga tuyong dahon at iba pang sangkap na hindi malaman ni nanay kung ano. Sa kagustuhan ng aking inang malaman kung ano pa ang ibang gagawin ng matanda, ay pinili niyang manatili at magmasid. Hindi niya inalintana ang nakakadiring ginawa ng matanda na yon. Sa katagalan ng pagdarasal ni Manang Crisanta, doon na naningkit ang mga mata ni nanay. Tila ba nag-iiba na sa kanyang paningin ang itsura ng matanda noon. Naging isa na itong katakot-takot na bruha. Nakamulagat ang mga matang malaki. Nagtaasan ng mahaba nitong buhok na namumuhagag noon. Pero ang mas nagpatindig ng mga balahibo ng aking ina at talagang ginapangan na ito ng takot sa katawan ay noong may makita siyang usok na nakahulmang taong may nagbabagang pulang mga mata ang nakatayo sa harapan ni Manang Crisanta. Para yung demonyong dahan-dahang lumapit sa matanda at walang sabi-sabing sinakal sa leeg. Napaigik na naman ang matanda at bahagyang napaubot. Animoy kinakapos ng hininga. Ayon pa sa aking ina, Sir Seth, na mga sandaling yon ay halos maihina ito sa palda ng mamasdan ng pangyayaring yon. Hindi niya alam kung tutulungan ba niya ang matanda o hindi noon. Hanggang sa walang ano-ano, biglang dumilim sa loob ng bahay. Wala siyang makita na kahit na ano noon. Hanggang sa bigla na lamang siyang napaigtad at mabilis pa sa 4:00 kumaripas ng takbo. Nang bigla na lamang may kulay pulang mata ang sumilip sa butas kung saan siya nakasilip. Parang mahimatay na umano si nanay nang makarating siya sa bahay. Ilang beses siyang humugot ng malalim na hininga bago pumasok sa loob
Pagkapasok niya sa loob ng bahay ay saglit pa siyang nagulat na makita si Vince. Mukhang kakarating lamang nito galing sa isang linggong pagbabakasyon sa lugar ng katrabaho. Wala itong kamalay-malay sa mga nangyayari noon. Gaya ng bilin sa kanya ni Aling Crisanta, palihim niyang inilagay sa kanya-kanyang kwarto ang mga bagay na ibinigay nito sa kanya. Saktong natapos lang siya sa ginagawang paglalagay ng mga pangontra noon. Naulinagan niyang pagdating ng amo niyang babae. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at nagkuhan na ring abala sa paglilinis. Nang sa ganoon ay hindi nito mahalata ang ginawa niya. Paglapit niya kay Magdalena ay mahinahon siyang nagtanong kung kumusta ang kalagayan ni Jonathan. Hindi sumagot si Magdalena. Bagkos ay malungkot itong tumingin sa labas ng bahay. Napatingin na rin si nanay noon. Kahit na hindi niya kadugo ang binata ay nabag siya at parang dinudurog ang kanyang puso. Na makita niyang nangihinang binatang inaalalayan ng ama nito. Halos hindi na makalakad ang binata. Namumutla ito na parabang inalisan ng dugo sa katawan. Nangingitim na rin ang gilid ng mga mata niya. Maging ang mga kuko sa daliri ay nagkulay lila na. Tumulong siya sa pag-aalalay hanggang sa maihiga na ang binata sa kwarto nito. Hindi man nagsasalita ang mag-asawa ay alam ng aking inang pinanghihinaanan ng loob ng dalawa. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na malalakas na katok sa pintuan ang nagpaigtad sa aking ina noon. Sa sobrang lakas nga ng pagkatok, parang mawawasak na yata ang pintuan. Nang mabuksan niya ng pintuan ay nagulat siya nang makita niya si Manang Crisanta. Bruhang-bruha ang pagmumukha nito at parang nagkolorete ng uling sa mukha. Magsasalita na sana si nanay ng walang ano-ano. Mabilis na tinamig ni Manang Crisanta ang balikat niya at nagmamadali na itong pumasok. Nasaan si Jonathan? Bakit, Crisanta? Bakit mo hinahanap yung anak ko? Tahasang sinabi ni Manang Crisanta na hindi doktor ang makakapagpagaling sa pamangkin niya. Kahit na ubusin man ang lahat ng ipon nila mag-asawa noon sa pagpapagamot ay hindi gagaling ang anak nila. At mas lalong hindi matutukoy ng mga doktor kung ano talaga ang sakit na dinadala nito. Ikaw ba, alam mo kung anong nangyayari sa anak ko? Tumango ang matanda. Sinabi niyang natukoy niya na kung sino ang sumalbahe sa binata noon. Wala nang oras pa. Dalhin niyo na siya ngayon sa bahay ko para maggamot ko. Hindi na nga kumontra pa si Magdalena. Kita sa mukha niyang pagkakaroon ng pag-asa noon. Mabilis nang binalutan ng mahabang kulay pulang tela ang binata. Pagkatapos ay nilagyan ng tig-isang barya ang sapatos na sinuot nito bago inilabas ng bahay at inalalayan papunta sa bahay ni Manang Crisanta noon. Ayon daw kay Manang Crisanta, yung mahabang kulay pulang tela ay proteksyon yon para hindi makita at maramdaman ng taong salarin sa mga kaganapang nangyari sa binata na dadalhin ito sa bahay ng mambabarang para gamutin. Pagsasalaysay ng aking ina, Sir Seth. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ni Manang Crisanta, mabilis na pinahiga ang binata. Inumpisa na kaagad ang gamutan at ritual para kumalas sa katawan nito ang barang na ibinaon ng mambabarang noon. Isang mambabarang ang dumalay sa pamangkin ng isa ding mambabarang. Kaya pala kanina nung nakita ni nanay na sinasakal si Manang Crisanta at parang nakikipaglaban, kasalukuyan na palang nakikipagtunggali ito sa taong bumarang sa pamangkin niya. Nung nasa kalagitnaan na ng pag-uurasyon si Manang Crisanta, ay napabalikwas ng bangon ng binata at walang tigil sa pagsusuka. Naisa nang lapitan ni Magdalena ang anak niya para alalayan ito pero mabilis na sumenyas si Manang Crisanta sa kapatid niyang huwag lapitan ang anak niya. Hayaan mo siyang sumuka ng sumuka. Inilalabas niya lang ang lahat ng barang na ibinaon ng mabarang na yon.
Makaraan ng mahigit kalahating oras. Tagaktak na ang pawis ni Manang Crisanta noon. Wala siyang tigil sa ginagawa niyang pagpapakawala ng mga orasyon sa paligid at sa katawan ng binata. Bagsak na rin ang katawan ni Jonathan noon. Para na itong lantang gulay habang nakahiga. Paminsan-minsan ay nagsusumamo ang binatang tulungan siya dahil sa ayaw niya pang mamatay. Wala namang tugon ng matanda at patuloy lamang siyang nag-uusal ng mga orasyon. Hanggang sa noong nawalan na nga ng malay ang binata, doon palang tumigil ang matanda. Huwag kayong mag-alala. Tapos na ang gamutan. Pagpapahingahin na lang muna natin ang pamangkin ko para makabawi ng lakas. Mabuti na lang naagapan natin kagad dahil kung hindi na po, mamayang 3:00 ng hapon, babawian siya ng buhay. Dagdag niya pang sabi, kilala niya na ang presensya ng bumarang sa pamangkin niya. Mataas ang antas ng mambabarang na yon. Magdalena, pasalamat ka na lang talaga at pinakaisapan ako ni Milagros na alamin kung ano ang nangyari sa anak mo. Kung hindi, baka mawawalan ka na ng isang anak. Hindi makatingin ng diretso si Magdalena sa kapatid niya. Alam niya malaki ang utang na loob niya rito dahil sa ginawang pagligtas ng buhay ng anak niya. Kahit na sobra-sobra ang mga kasalanang nagawa niya. Hindi nakaranas ng maayos na buhay ang kapatid niya dahil sa ito ngang sumalo sa pagiging mambabarang ng kanilang inanon. Imbis siya. Huwag ka muna magdrama dyan. Isang tabi na muna natin ang pansariling problema. Sa ngayon ay kailangan ko munang pagbayarin ang taong sumalbahe sa pamangkin ko. Magtatakip silim na ng mga oras na yon. Napagplanuhan na ng mag-asawa at ni Manang Crisanta na puntahan sa tinitirang bahay sa paanan ng bundok. Ang mambabarang. Sinabihan naman ni Nestor ang asawa nitong huwag nang sumama. Na kailangan ito ni Jonathan. Oras na magising na ang binata noon. Silang tatlo na lamang daw ni Vince ang susugod sa bahay ng mambabarang na ito. Dala ng pagiging tsismosa ng aking ina noon ay nagboluntaryo itong sumama sa tatlo. Gusto niya ring malaman at makita kung ano ang itsura ng mambabarang na kumalaban kay Manang Crisanta. Isa-isa silang binigyan ng mga pangontra at inusalan ng sabulag laban sa mambabarang. Nagmadali na ngang pinuntahan nilang lugar kung saan nakatira ang mambabarang na yon. Wika pa sa aking ina, lubang napakahirap ng kanilang dinaanan papunta sa bahay nito. Isang maling hakbang lamang umano ay siguradong malalaglag ka sa mga nagtutulisang bato sa ibaba ng pangpang na kanilang dinaanan. Pagkarating nila sa mismong lugar kung saan nakatira ang mambabarang, biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Naging maalinsangan yon. Napansin din ng aking ina ang pagbabago sa mga ikinikilos ng matanda. Para umano yung baliw na bumubuka-buka ang bibig na aakalain mong magsasalita. Pero wala naman silang boses na naririnig. Napansin ng aking ina na biglang uminit ang kwintas na ipinasuot ni Manang Crisanta. Hudyat yun na nasa panganib na sila. Diretso lang silang naglakad hanggang sa makarating na sila sa bahay ng mambabarang noon. Nang makarating na sila, nanlaki ang mga mata niya dahil ang nakita niyang naroroon sa labas ng bakuran, malapit sa malaking puno, ay isang babaeng ubot ng katandaan. Ikaw, bakit mo binarang ang pamangkin ko? Walang ginawang masama sa iyo ang pamangkin ko. Pulyaw ni Manang Crisanta habang dinuduro ang matanda noon. Napag-alaman ni nanay na dating matalik na kaibigan ni Manang Crisanta at Magdalena ang mambabarang na ito. Masyado ka kasing nagmamagaling, Crisanta. Pati ako'y kinalaban mo noon. Mapatunayan mo lang na mas malakas ka kaysa sa akin. Sayang nga lang at natunugan niyo kaagad ang ginawa ko. Mas masaya kung napatay ko yung pamangkin mo at wala kang nagawa dito para iligtas siya. Sabi ng mambabarang. Makamandag ka magsalita, libreng.
Matagal ng mga panahon tayong hindi nagkikita. Huwag mo ako maliitin. Ayon pa kay nanay, nagtaas umano si Manang Crisanta ng orasyon. Dahan-dahang naglakad patungo kay Libreng. Dahan-dahan namang umatras si Libreng at nanlaki ang mga mata na para bang meron siyang nakikita kay Manang Crisanta. Magsasalita pa sana ito pero hindi na natuloy pa. Kaagad na hinablot ng malakas ni Manang Crisanta ang braso nito. Nagpupumiglas si Libreng na parang bata na bitawan na ito ng matanda. Maya-maya ay nagulat si nanay nang makita niya ang biglaang paghaba ng mga kuko ni Libreng. Itinarak niya yon sa balikat ni Manang Crisanta. Napatili pa siya sa sobrang pagkabigla nun. Kitang-kita ng aking ina kung paanong bumao na mahabang kuko sa balikat ng matanda. Pero ang labis na ikinamangha niya dito ay hindi man lamang ito iniinda ng matanda nun. Alam mo, Libreng, mas malala pa dyan ang naranasan ko mula nang nagkahiwalay tayo ng landas. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, magbago ka na. Dahil kung hindi, tutuluyan na kitang patayin. Sobra-sobra na ang ginagawa mong pamimirwisyo sa mga tao. Lalong-lalo na sa ginawa mo sa pamangkin kong walang kamalay-malay. Basta lang matimbuhan mong barangin na ginagawaan mo kaagad. Sambit ni Manang Crisanta nun habang pinipisil nito ng mariin ang braso ni Libreng. Namimilipit at nagmamakaawang naluluha si Libreng sa matanda. Papatawarin mo na ako. Natukso lang naman akong gawan ng masama ang binatang yon nung malaman kong pamangkin mo siya. Gusto ko lang subukin kung hanggang saan yung kakayahan mo. Hindi ko na ulitin. Pinapangako ko sa'yo magbabagong buhay na ako. Aalisin ko na yung galit at kasamaan sa puso ko. Patawarin mo lang ako, Crisanta. Doon ay nagbago ang itsura ni Manang Crisanta para sa dati niyang matalik na kaibigan. Binitawan niya ito. Akmang tatalikod na sana para iwan yon. Pero nagulat ang lahat nang marinig nila ang malakas na paghalakhak ng matanda. Kaya't agarang napatingin sila dito. Mga uto-uto. Bakit sa tingin niyo ba? Basta na lang akong susuko. Biglang tila nagbago umano ang anyo ng matandang yon. Doon na pag-alaman ni nanay na hindi lang pala mangkukulam itong Libreng na ito, kundi isa din itong aswang. Sinugod nito si Manang Crisanta pero bago pa man makalapit sa gawin nito ang nilalang, napakaliksi umano ni Manang Crisanta. Sa isang iglap lang ay hawak-hawak na nito ang leeg ni Libreng. Binali niya yon habang walang tigil sa pagbubulong sa bibig niya. Hindi na sinabi pa sa akin ng aking ina ang iba pang detalye ng pangyari, Sir Seth. Basta't ang sinabi niya lang, ayaw niya nang maranasan pang makakita muli ng aswang na mambabarang. Dahil ilang linggo din siyang hindi makatulog ng maayos noon. Dahil palagi umano siyang binabangungot. Ilang araw ang lumipas ay tuluyan ng gumaling ang binata. Nagkapatawaran na rin ang magkapatid noon. Napatawad ni Manang Crisanta ang kapatid niyang si Magdalena at humingi din siya ng pasensya dahil sa ginawa ng kababata nilang si Libreng. Naging masaya ang pagsasama nila pagkatapos nito, Sir Seth. Pero naging maiksi lamang yon. 3 buwan matapos ng pangyayaring ito, pumanaw umano si Manang Crisanta. Nung gabi bago ito mamatay, masaya pa umano ito. Pero kinaumagahan, nang puntahan ito ng kanyang kapatid, nakita na lamang ito sa harapan ng altar niya. Nakaluhod, walang buhay, at tila ilang araw nang naaagnas. Kahit na buhay pa ito nung nakaraang gabi. Naging usap-usapan daw ito sa lugar nila. Pero nanatiling tahimik ang aking ina. Pagkatapos noon ay tumagal pa ng ilang taon ang pagtatrabaho ni nanay doon.
hanggang sa nagibang bansa na lamang ang mga anak ng amo niya. At hindi nagtagal, kinuha din ng mga ito ang kanilang mga magulang.